patay ka na. Hindi literal, pero ang version mo na laging nagko-control, laging nag-worry, laging naglalaban, yun, patay na yun. Ilang taon ka na nagtatrabaho ng gusto, ilang taon ka na nagsasacrifice, ilang taon mong sinabi, kaya ko to, lalaban ako, hindi ako susuko. Pero sa dulo ng araw, mas pagod ka pa. Mas malito, mas empty. Baka kasi ang problema hindi yung hindi ka nagtatrabaho ng gusto. Baka ang problema, lumalaban ka sa mga bagay na hindi mo naman dapat labanan. Ako si Tio Bray, welcome to sa Do You Think Podcast. At ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao. Kung gusto mo naman ng ganitong content, mag-subscribe ka dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang salitang surrender. Nung bata tayo, may nagturo sa atin. Huwag kang sumuko, fight ka pa, kaya mo pa yan. At totoo, meron uri ng pagsuko na masamang masama. Yung pagsuko sa mga pangarap mo dahil takot ka. Yung pagsuko sa relasyon dahil ayaw mong gawin ang trabaho ng pagmamahal. Yung pagsuko sa sarili mo dahil mas madaling mag-blame ng iba. Pero, at malaki tong pero, merong ibang klase ng surrender na hindi natin tinuturuan. Yung surrender na ibig sabihin ay pag-relax ng kamao, na sinasakal mo ang iyong buhay mo ng napakahigpit. Kaya walang bagong dumadating kasi puno ka na. Walang espasyo para sa bago. In English, may magandang pagkakaiba. Giving up. Titigil ka na dahil naniniwala kang hindi ka sapat. Letting go, nagpapalaya ka dahil naniniwala kang may mas mataas na plano para sa'yo. Ang surrender na pinag-uusapan natin ngayon, yung letting go. At ito ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao. Kaya naman tayo laging nagre-resist, simple lang. Takot. Takot sa hindi alam. Takot na baka mas malala pa ang susunod. Takot na bibitaw tayo, wala nang manghahawak sa buhay natin. Tanong ko sa'yo, nakaranas ka na ba ng isang bagay na sabi mo, ayoko nito? Ayokong mangyari to. Pero nangyari pa rin at sa huli naman pala, okay ka. Baka nga mas maganda pa ang nangyari kaysa sa mga gusto mong nangyari. Meron akong kakilala kasi nun, nag-apply siya ng trabaho. Dream job niya, 5 rounds ng interview, pass lahat. Tapos sa dulo, hindi siya natanggap. Siyempre, usual, nabigo siya, umiyak, nag-question sa sarili, bakit, ano nga ba ang kulang ko? 2 buwan pagkatapos, may tumawag sa kanya. Ibang kumpanya, better pay, better team, better culture. Ngayon, masaya siya. Nagpapasalamat pa siya na hindi siya natanggap noon. Pero kung nasunod ang gusto niya noon, baka hindi niya nakita yung mas magandang pintuan. Yun ang punto. Minsan ang mga bagay na hindi natin gusto, yun mismo ang patnubay ng universe para mailagay tayo sa tamang lugar. May tinatawag sa psychology na negativity bias. Mas malakas ang epekto sa atin ng masamang karanasan kaysa sa mabuting karanasan. Survival mechanism kasi to. Likas sa lahat ng tao. Kaya instinct natin ang mag-resist, kaya normal na laban ka sa mga challenges. Pero normal, hindi nangangahulog ang tama. Gusto ko mag-share ng larawan sa utak mo.
Isipin mo na ikaw ay isang bubuyog sa loob ng isang sasakyan. Lumilipad ka ng lumilipad. Tinatampal mo ang mga salamin ng paulit-ulit, masakit pero uulit ka pa din. Sa labas ng iyong paningin at sasakyan ay gumagalaw at ang destinasyon isang hardin na puno ng bulaklak. Hindi mo lang alam kasi nakatuon ka dun sa may mga salaminan. Ganun tayo. Lagi tayo nakatuon sa mga hadlang na nakikita natin. Pero hindi natin nakikita ay mas malaking larawan or mas malaking picture na habang tayo lumalaban, may mas dakila na nagtatrabaho para sa atin sa background. Yun ang divine power. Nagtanim ka na ba ng halaman? Hindi agad-agad lumalabas ang bulaklak pagkatapos itanim ang buto. May panahon ng darkness, may panahon ng binhi sa ilalim ng lupa. Hindi mo nakikita to. Pero hindi ibig sabihin na hindi to lumalago. Yung mga panahon na buhay natin na parang walang nangyayari, parang natigilan lahat. Yun ang panahon na paglago na hindi mo nakikita. May salita sa Japan na ma, di ba hindi mama, ma. Ibig sabihin ay space sa pagitan ng mga nota ng musika. At ayon sa mga musikero, ang mga nota lang ang musika. Pero sa space sa pagitan ng bawat notes ang nagbibigay actually ng kahulugan. Sa buhay mo, yung mga panahon na walang nangyayari, yun ang mamo. Baka doon ka pine-prepare para sa susunod na malaking bagay sa buhay mo. Ang chaos na nararamdaman mo ngayon, hindi ito katibayan na talo ka. Ito ay katibayan na nagbabago ka. You're growing. You're not late. You're becoming. Okay, alam ko na iniisip mo. Tiyo Brian, maganda yan sinabi mo, pero paano ba talaga ginagawa ang pag-surrender? May steps ba? Oo, meron. Hindi lang basta relax lang. Ito ay isang aktibong pagpili na ginagawa mo araw-araw. First step, kilalanin mo ang lumalaban sa'yo. Huwag mo unahin ang pag-let go. Una, kilatisin mo. Alin sa iyong buhay ang lumalaban ka? Sa trabaho ba to, relationship, health, or sa sarili mo? Tapos isulat mo. Pag nasa papel na, mas madali kasing makita kung saan ka nagre-resist. Second step, 2 columns gumawa ka. Sa kaliwa, lahat ng bagay na nasa kontrol mo. Mga desisyon mo, mga aksyon mo, pagsisikap mo. At sa kanan naman, lahat ng wala. Yung paano ka mag-react ng iba, yung timing ng resulta, yung nakaraan. Tingnan mo yung column sa kanan at sabihin mong malakas, hindi ito para sa akin. Binibigay ko na to kay God, sa universe, sa divine, kung ano mang tawag mo sa Kanya. Gawin mo ang lahat ng tama. Lahat ng nasa kontrol mo. At pagkatapos, bitawan mo na yung results. Alam mo yung salitang bahala na. Minsan iniisip ng iba, pagpababaya yun. Hindi. Sa pagkadalisay nitong kahulugan, ang bahala na ay buhat sa bathala na. Ibig sabihin, pinagkakatiwala ko na to sa Diyos. Ngayon itong i-share ko ay personal sa bawat isa. Para sa iba, prayer. Sa iba, meditation or breathing. Sa iba, maglalakad sa labas, titingin sa langit at sasabihin, nasa iyo na to. Ang ritual ay nagbibigay ng physical na action sa isang spiritual na decision. Step 5, you have to trust the process. Ang tiwala or trust ay hindi isang emosyon. Ito ay isang choice or pagpili. Hindi mo nararamdamang nagtitiwala ka palagi pero kaya mong pumili na magtiwala.
at alam mo ang magandang patunay na may buhay kang dapat pagkatiwalaan. Ikaw mismo, nakarating ka na dun. Nalagpasan mo ang lahat ng pinakamahirap na araw mo. Ang track record ng buhay mo ay palaging nakakaligtas ka. Meron lang ako gustong i-share sa inyo, aalamin ko lang sa inyo. May panahon kasi sa buhay ko na lahat ng pinagsasaktan ko or parang nagsisimulang gumuho yung mundo, yung mga plano ko hindi nangyari, yung mga inaasahan ko sa sarili ko or expectations ko hindi ko naabot. At doon, para sa isang taong nagpapakitang malakas sa social media at nagtatawa na entertaining, ang katotohanan sa loob ko ay confused ako. For one time nalungkot din ako. At yung tanging bagay na nakatulong sa akin is yung pause ko. Yung tumigil ako sa mga pagkontrol ko kung papaano dapat lumabas yung result. At sa halip, bumalik ako sa mga simpleng bagay. Mga bagay na nasa akin. Yung bawat araw na trabaho ko, yung pakikinig sa mga tao, yung pagiging totoo, at sa pag-surrender ko ng control, dun ko unti-unting nabuksan ng mga bagay. Hindi agad, hindi sa paraang gusto ko. Pero sa magandang paraan, kaysa sa naisip ko. Di ba ang galing? Kaya kung may sasabihin akong isa sa episode na to, hindi ka kailangang malaman ang lahat ng sagot ngayon. Hindi mo kailangang kontrolin lahat. Ang kailangan mo lang gawin mo yung tama at pagkatapos, hayaan mo na ang universe or si God. Ang surrender na to, hindi pagiging mahina, hindi pagtakas sa responsibilidad, hindi pagsuko sa mga pangarap mo. Ito ang lakas ng isang taong naniniwala na may mas mataas na kamay na nagtatrabaho para sa kanya. Kung may nararamdaman kang pressure ngayon, kung may nilalabanan ka, pagod ka na, sana naalala mo tong sinabi ko ngayong gabi. Yung sinabi ko, tumigil ka sandali, huminga ka muna. At sabihin mo ng malakas, bahala na, ibinibigay ko sa iyo to. Ako si Tio Bry. Ito ang Do You Think Podcast. Kung nakatulong to sa iyo, share mo na to sa mga kaibigan mong may mga struggles ngayon, especially sa mga nangyayari sa mundo natin. Mag-subscribe ka, help me reach 100,000 subscribers. At kung gusto mo naman ng one-on-one coaching with me, email lang sa tiobrytv@gmail.com para mas malalim. Hindi para sa lahat to, para lang to sa mga gustong umusad sa buhay talaga at seryoso. So mag-email kayo doon. So again, maraming salamat. Always remember, surrender to the divine. Thank you very much. See you on the next episode.